katarantaduhan yung pinaggagawa nyo. Mga pare, sino sa inyo lalaban ng diskusyon? Para patunayan nyo sa akin, yung papa nyo hinahamon ko ngayon. Bakit? Marunong siya ng Kastila eh. Kastila siya, taga-Argentina siya eh. Lalaban ako kasi marunong ako ng kapirasong Kastila. Gagamit pa ako ng interpreter. Papatunayan ko ang Iglesia Katolika sa itinuturo niyong pagluhod, pagpasan, pagpuprosesyon, pagpipiesta niyang mga santo na yan, mga kampon kayo ng demonyo ayon sa Biblia. Find the truth. Yan ang sinasabi na dahilan ng Diyos kung bakit nagkakahiwa-hiwalay ang tao. At ang nag-i-insinuate o ang nagiging promotor o pinagmumulan ng pagkakahiwa-hiwalay, yan ay ang kaaway ng Diyos na si Satanas. Ang gusto kasi ng Diyos, ang tao magkaisa-isa sa mabuti. Ang ginagawa ni Satanas, gumagawa siya ng dibisyon. Pinagpapaksyon-paksyon niya, nagkakahiwa-hiwalay, nag-aaway-away ang mga tao, nagkokontrahan sa isa't isa. Gawain ni Satanas yun. Santiago 3, 16 at 15. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Ayun, sa diablo yun. Kung asan yung sinasabi ni Santiago na aninibugho, kampi-kampi. Yung kampi-kampi, grupo-grupo yun eh. Pagkakahiwa-hiwalay ng tao. Kung asan ang wika yung mga ganon, kampi-kampi, paninibugho, nandoon ang kaguluhan at ang lahat ng gawang masama. Yan ang pinanggagalingan ng mga sari-saring kasamaan, dayaan, kasamaan, siraan, at saka yung gera, kampi-kampi, kaguluhan, mga paninibugho, mga pagkakaalit. Yang lahat ng yan, nandyan ang lahat ng gawang masama. Pag-isip ka na ng lahat ng gawang masama, nandoon sa mga taong nagkakampi-kampi, naninibugho, at saka mga nagkakagulo-kagulo. Hindi ang wika ito, ang karunungang bumaba, buhat sa itaas, hindi galing sa Diyos yan, kundi nauukol sa lupa, sa laman, at saka sa diablo. So, ang diablo, ang promotor, siya ang ugat ng lahat ng pagkakagulo dito sa lupa. Siya ang gumagawa na ang tao magkaroon ng pag-aaway-away, pagtatakwil sa isa't isa, pagkakampi-kampi. Ganon din yung Katoliko, no? Dati magkasama ang Katoliko at saka yung Church of England. Nung hindi magkasundo, yung mga taga-Inglaterra, humiwalay sila sa Katoliko. Meron pang isang humiwalay, yung mga tinatawag ngayon na Orthodox Catholicism. Yun ang nangyari sa kasaysayan. Hindi ko na siguro kailangan sabihin pa lahat. Pero ang dahilan nun, may kanya-kanyang gusto. Ayaw sumunod sa gusto ng Diyos. Kagaya halimbawa ng pinagkahiwalay ng Katoliko at saka ng Orthodox. Ang gusto ng Katoliko, merong ribulto. Yung parang estatua, yung mga santo. Ang gusto ng Orthodox, walang santo. Walang estatua. Gusto nila retrato lang. Kasi ang nasa Biblia, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Sculptured na imahin ng anumang bagay na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Huwag mo silang didiyosin, huwag mo silang sasambahin. Kaya tumutol ngayon ang Orthodox doon sa Katoliko. Kasi ang Katoliko, marami silang mga ribulto, mga estatua. Isang maliit lang na punto, naghiwalay na. Ganon din yung Protestante.
nang humiwalay sa Katoliko ang Protestantismo, may mga sinasabi si Luther, si Martin Lutero. Si Martin Lutero ang nag-umpisa ng Protestantism. Tutol siya sa ginagawa ng Papa sa Roma na nagbebenta ng kapatawaran. Tinatawag nilang selling of indulgences. Ayan o, pakinggan mo ha. Ito ang record na nasa history. Basahin natin ang kasaysayan. Bakit nahiwalay si Luther, isang paring katolikong Aleman, sa mainstream Catholic Church. Kaya bumangon ng Protestantismo. Basahin natin, kapatid na Daniel. Luther was ordained to the priesthood in 1507. He came to reject several teachings and practices of the Roman Catholic Church. In particular, he disputed the view on indulgences. Luther proposed an academic discussion of the practice and efficacy of indulgences in his 95 Theses of 1517. Excommunication on June 1520. The Pope warned Luther with the papal bull edict Exsurge Domen that he risked excommunication unless he recanted 41 sentences drawn from his writings, including the 95 Theses, within 60 days. That autumn, Johann Eck proclaimed the bull in Meissen and other towns. Karl von Miltitz, a papal nuncio, attempted to broker a solution, but Luther, who had sent the Pope a copy of On the Freedom of a Christian in October, publicly set fire to the bull and decretals at Wittenberg on 10 December 1520, an act he defended in Why the Pope and his recent book are burned and assertions concerning all articles. As a consequence, Luther was excommunicated by Pope Leo X on January 3, 1521 in the bull Dicet Romanum Pontificem. Yan. Ang kasaysayan ni Luther, ang Papa mismo ang nagtiwalag sa kanya kasi marami siyang mga sinasabing laban sa Katoliko, ay sabi ng Papa, bawiin mo yan. 41 bagay ang ipinapabawi ng Papa sa kanya. Hindi niya binawi. Sumulat ngayon yung Papa na sabi, bawiin mo. Hindi binawi, sinindihan niya yung sulat. Tapos ay nagdeklara siya na laban siya doon sa mga ginagawa ng mga Katoliko. Bagaman dati siyang paring Katoliko. At ayun, gumawa ang Papa Leo X on January 3, 1521, the bull Dicet Romanum Pontificem. Iwalag siya. Doon nag-umpisa ngayon ang Protestantismo, kapatid. Siguro yung iba, hindi naman nila napapagtuunan ng pansin. Ano? Pero kaya humiwalay si Luther sa Katoliko, marami siyang napupuna na mga maling ginagawa sa Katolisismo. At hindi siya para manira kasi pari rin siya. Para lang yung ating mga pari dito sa Pilipinas nung araw na kinagalitan ng mga priling pari na sumakop sa atin nung pumunta sila rito sa Pilipinas, yung mga praile, yung mga Espanyol na pari. Galit sila sa ating mga paring, pagaman sila pari ring Katoliko, siguro meron silang nakikitang hindi tama. Nagsasalita sila ng hindi nila gusto. Ayan, pinatay yung tatlong pari una, yung Gombursa, si Padre Gomez, Burgos at Zamora. Mga paring Katoliko yan. Ipinapatay nila yan. Tapos meron pa sa Cavite, yung tinatawag na 13 martires, 13 mga martir na pinapatay ng gobyerno Espanyol na Katoliko sa Pilipinas. Yan hindi katakataka yan. Nasa 5:20 yan ng Isayas. Pakinggan nyo. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait.
Mga tao baliktad ang gusto eh. Yung matamis, yun ang sa kanila ay mapait. Yung mabuti, yun ang masama sa kanila. Yung dilim, yun ang sa kanila ay maliwanag. No? Baliktad. Meron ganun mga tao. Hindi ang wika ito, ang karunungang bumaba, buhat sa itaas, hindi galing sa Diyos yan, kundi nauukol sa lupa, sa laman, at saka sa dyablo. Ginawa niyong negosyo ang Diyos niyo. Hindi kayo nahihiya. Napakawawalang hiya ninyo. Walang hiya kayo sa Diyos. Bakit? Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa. Gumawa kayo. Ipinasamba nyo sa mga miyembro nyo yung ginawa ng kamay ng mga tao. Ito ba nasa Bibliang Katoliko? Nasa Bibliang Katoliko ito, basahin ko sa inyo. Kung gaano kawawalang hiya itong mga pari at mga papang Katoliko. Pakinggan nyo. Bibliang Katoliko ang basahin natin. Ito po sa Bibliang Katoliko, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin. Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan na nasa langit sa itaas o nang nasa lupa sa ibaba o nang nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang magpapatira pa sa kanila ni sasamba sa kanila, sapagkat ako na Panginoon mong Diyos ay isang Diyos na mapanibughuin. Nakita mo? Bibliang Katoliko yan eh. Pinirmahan pa nga yan ng kauna-unahang kardinal na Pilipino, si Cardinal Santos, na taga Guagua.
Rufino Cardinal Santos, Arquiepos Manilensis, Pedro, ni Gabriel, ni Arcangel Miguel, nagpagawa kayo ng kung sino-sino pa, o ano-ano pa. Puro katarantaduhan yung pinaggagawa nyo. Mga pare, sino sa inyo lalaban ng diskusyon? Para patunayan nyo sa akin, yung papa nyo, hinahamon ko ngayon. Bakit? Marunong siya ng Kastila eh. Kastila siya, taga-Argentina siya eh. Lalaban ako kasi marunong ako ng kapirasong Kastila. Gagamit pa ako ng interpreter. Papatunayan ko ang Iglesia Katolika sa itinuturo niyong pagluhod, pagpasan, pagpuprosesyon, pagpipiesta niyang mga santo na yan, mga kampon kayo ng demonyo ayon sa Biblia.